Nagsisimula ang pelikula sa isang mag-asawa, sina Alex at Jen, na papunta sa isang weekend camping trip. Bumisita sila sa isang lokasyon na tinatawag na Blackfoot Trail, kung saan mayroong magandang lawa at talon. Lumalabas na madalas palang pumupunta si Alex dito noong bata pa siya, kaya excited siyang isama si Jen. Maya-maya, dumating sila sa isang provincial park kung saan nagrehistro si Alex sa checkpoint. Ibinunyag ng isang forest ranger na ang Blackfoot Trail ay matagal nang isinara dahil sa mga bandido na sumisira sa lugar. Iminumungkahi niyang pumunta sa ibang lugar, ngunit tumanggi si Alex. Ipinaliwanag niya na gusto niyang ipakita ang lawa sa kanyang kasintahan sa anumang halaga. Pagkatapos ay sinuhulan niya ng pera ang nagbabantay, na pinayagan silang makapasa. Nang maglaon, habang kinukuha ni Alex ang mga backpack mula sa trunk ng kanyang sasakyan, napansin niyang ginagamit ni Jen ang kanyang telepono na ikinainis niya. Pinagalitan siya nito na sinasabing mas interesado siya sa kanyang telepono kaysa sa kalikasan. Nadismaya dito si Jen ngunit humingi siya ng tawad at nangakong hindi na niya gagamitin ang kanyang telepono. Pagkatapos ay pinatay niya ang telepono at inilagay sa gilid ng bulsa ng kanyang backpack. Kasunod nito, sumakay ang mag-asawa sa isang bangka at sumagwan sa lawa upang simulan ang kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa baybayin, nagkaroon ng kaunting aksidente nang ibagsak niya ang bangka at malubhang nasugatan ang kanang daliri ng kanyang paa. Siya ay nakaramdam ng matinding sakit, ngunit sinubukan niyang kumilos ng matigas at sinabing maayos ang lahat. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Jen ang first aid kit na dala niya na kinabibilangan ng bear spray at flare. Ngunit pinagtawanan siya ni Alex, iginiit na hindi kailangan ng mga ganitong bagay dito. Di nagtagal, nagsimula ang mag-asawa sa kanilang paglalakad at nakaramdam si Jen ng kaba sa kanilang paligid. Nakarinig siya ng kakaibang mga ingay sa daan na nagpapakaba sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Alex na ligtas sila. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang pagkabata, naaalala kung paano niya nilalakad ang trail na ito ng maraming beses noon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mag-asawa ay nagtayo ng kampo para sa gabi at nagsimula ng apoy. Pagkatapos ay pumunta sila sa lawa na masayang lumalangoy habang nagkukulitan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang misteryosong figure ang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang oras, si Alex ay nagtakdang magsibak ng kahoy para gumawa ng bonfire. Pinilit ni Jen na sumama sa kanya dahil natatakot siya, ngunit hiniling niya sa kanya na manatili sa tent. Pagbalik ni Alex na may dalang kahoy, napansin niyang may kausap itong lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Brad at sinabing marami siyang nahuli na isda. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jen na inimbitahan niya itong manatili para sa hapunan dahil hindi niya makakain ang lahat ng isda ng mag-isa. Nang marinig ito, nabahala si Alex at nagpalit ng damit sa tent. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Jen sa loob at tinanong kung bakit kailangan niyang mag-imbita ng estranghero. Iginiit niya na si Brad ay isang mabait na tao, ngunit si Alex ay nananatiling may pag-aalinlangan. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, naramdaman ni Brad ang kanilang pag-aalinlangan at nag-alok na umalis upang hindi sila abalahin. Ngunit nagbago ang isip ni Alex at hiniling sa kanya na manatili, na nagsasabing ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Pagkatapos, ang tatlo ay nagluto ng isda at kumain sa tabi ng bonfire. Binanggit ni Alex na ilegal ang pangingisda sa lugar na ito, ngunit sinabi ni Brad na hindi naangkop sa kanya ang panuntunan na iyon. Ibinunyag niya na isa siyang hiking guide na tumutulong sa mga turista na tuklasin ang kagubatan. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa trabaho ni Alex, kung saan ipinaliwanag ng huli na nagmamay-ari siya ng negosyong landscaping. Nang marinig ito, gumawa si Brad ng isang racist na komento na nagsasabing si Alex ay maaaring Mexican dahil sila ay sanay sa ganoong trabaho. Sinabi pa niya na marahil ay mababa din ang sweldo nito. Ngunit ipinagtanggol ni Jen ang kanyang kasintahan, nilinaw na ang kanyang trabaho ay mas high-end sa kalikasan. Habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging kakaiba ang ugali ni Brad. Nagbibiro siya ng ilang insensitive na biro at umiihi pa sa harap ng mag-asawa na ikinagalit nila. Hindi lang iyon, nililigawan pa niya si Jen at sinabing maswerte si Alex na magkaroon ng kagaya niyang babae. Binanggit niya na kung siya ang kanyang kasintahan, dadalhin siya nito upang makita ang talon at lawa. Iginiit ni Alex na pinaplano na nilang bisitahin ang mga lugar na iyon, ngunit iniisip ni Brad na maaaring hindi niya alam ang tamang ruta. Kasunod nito, bumangon siya at sinimulang guluhin si Alex. Nagtatanong siya tungkol sa hindi pagkakaunawaan na binanggit ni Alex kanina. Ibinunyag ng huli na naniniwala siyang maaaring mapanganib ang isang estranghero sa kakahuyan, kaya naman nag-aalangan siyang imbitahan siya sa hapunan.
Nakakagulat na naiintindihan ni Brad ang kanyang mga dahilan at sa wakas ay nagpa siya na umalis. Pero bago iyon ay inabot niya kay Jen ang underwear nito na nakalatag sa lupa. Pagkatapos, pinagalitan ni Alex ang kanyang kasintahan dahil sa pag-imbita ng isang weirdo sa kanilang kampo at humingi ito ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siyang kunin ng palakol sakaling bumalik si Brad para saktan sila. Lumipat ang eksena sa kinaumagahan nang magising ang mag-asawa at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Napansin ni Alex ang mga bakas ng paa ng isang bear sa daan ngunit nagpa siya na huwag sabihin kay Jen. Sa magkahiwalay na daan, nagulat siya nang piliin ni Alex ang mas maliit na landas kaysa sa mas malaki, ngunit nagtiwala siya sa kanyang kasintahan at sinundan siya. Pagsapit ng gabi, muli silang nagtayo ng kampo na may bonfire. Napansin ni Alex ang isang sugat sa kanyang paa at napagtanto na ang bangka na nahulog sa kanyang paa ay malubhang nasira ang kanyang mga kuko sa paa. Ngumisi siya habang tinatanggal niya ito at nililinis ang sugat gamit ang alcohol. Pagkatapos ay isinabat ni Alex ang kanyang mga medyas na nababad sa dugo sa isang sanga at natulog. Pagsapit ng madaling araw, nagulat si Jen sa ilang mga ingay kaya mabilis niya itong ginising. Sa una ay pinapakalma niya ito ngunit nag-aalala siya nang magsimulang lumakas ang mga ingay. Nag-aalala sila na baka bumalik si Brad, ngunit biglang huminto ang mga ingay. Sa umaga, natuklasan nila ang mga medyas na nababad sa dugo at isang sirang puno sa malapit na nagpapahiwatig na ang isang malaking hayop ay naakit sa dugo at ngayon ay naghahanap ng pagkain. Natakot si Jen at pinilit niyang umuwi. Gayunpaman, hinikayat siya ni Alex na manatili at tinitiyak sa kanya na sulit ang paglalakbay. Sa sumunod na eksena, habang naglilibot ang mag-asawa sa kakahuyan, bigla silang nakaamoy ng malakas at mabahong amoy. Sinundan nila ang pinanggalingan at laking gulat nila nang matuklasan nila ang isang ganap na natanggal sa tiyan. Tila napunit ito at kinain ng mas malaking hayop. Nang diri si Jen at naglakad palayo doon. Hindi nagtagal, natisod siya sa isang sanga at nadismaya. Sinabi niya na gusto na niyang umalis, ngunit pinatahimik siya ni Alex at tiniyak sa kanya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, sa wakas ay narating na nila ang tuktok ng burol at nagsimulang magdiwang. Ngunit ang kanilang kagalakan ay mabilis na napalitan ng kakilakilabot nang mapagtanto nila na walang lawa, mga milya-milya lamang ng kagubatan sa paligid nila. Walang masabi si Alex dahil sigurado siyang tinahak niya ang tamang landas. Isang nag-aalalang Jen ang nagtanong kung kailan siya huling pumunta dito, kung saan ipinahayag niya na ito ay noong high school pa. Galit na galit, hinanap ni Jen ang kanyang telepono na inilagay niya sa kanyang backpack. Ngunit sinabi ni Alex na walang signal dito, ngunit iginiit niya na dapat nilang subukan. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa kanyang telepono at sa wakas ay inamin ni Alex na kinuha niya ito sa kanyang bag at iniwan sa kotse. Sinabi niya na nag-aalala siya na ipagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang telepono sa kanilang pakikipagsapalaran. Nang marinig ito, tuluyang nang nawala sa sarili si Jen at sinimulan niyang sumigaw sa kanya. Pinagalitan niya ito sa pagdadala sa kanya sa gitna ng kawalan ng walang mapa o telepono na inilalagay sa panganib ang kanilang buhay. Tinatawag din niya itong talunan at pinupuna kung paano siya palaging gumagawa ng mga walang ingat na bagay upang mapabilib siya. Sa sandaling ito, pinutol siya ni Alex at ibinunyag na plano niyang mag-propose sa kanya sa tabi ng lawa. Dahil dito, hindi makapagsalita si Jen at sa wakas ay kumalma na rin siya. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad pababa at nagtayo ng kampo nang sumapit ang gabi. Kinaumagahan, isang malaking hayop, malamang na isang oso, ang sumisinghot sa paligid ng kanilang tent, ngunit hindi ito napansin ng mag-asawa. Nang magising sila, bumaba sila ng bundok nang hindi alam kung nasa tamang direksyon sila. Sa gabi, napagtanto nilang wala na silang pagkain. Pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang huling champagne na natitira at si Jen ay humingi ng paumanhin kay Alex dahil sa kanyang mga sinabi. Sinabi niya na ang mga bagay ay maaaring maging mas malala pa, ngunit kahit papaano ay magkasama pa rin sila. Naiintindihan naman ni Alex at humingi din siya ng tawad sa pagpasok niya sa gulo na ito. Ang dalawa ay nagsimulang maghalikan at makipagkulitan ngunit nagulat sila sa isang biglaang dagundong ng hayop. Ito ay nagpatakot sa kanila na nagudyok sa kanila na mabilis na pumasok sa loob ng tent. Kinaumagahan, nakarinig ang mag-asawa ng malalakas na ingay mula sa labas na mas ikinagulat nila. Binaba ni Alex ang zipper ng tent at nakita ang isang malaking itim na oso sa di kalayuan. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang palakol, ngunit napagtanto niyang naiwan niya ito sa tabi ng bonfire. Pagkatapos ay isinara niya ang zipper ng tent at nagdasal na magpatuloy ang oso sa pupuntahan nito. Ngunit ilang sandali pa,
Nang muling buksan ni Alex ang tent, nakita niya ang oso na direktang tumutungo sa kanila. Sabik na inabot ni Jen ang kanyang anti-bear spray, ngunit nabitawan niya ito sa kanyang mga kamay nang biglang pumasok ang oso sa tent. Pagkatapos ay nasugatan nito ang kanyang kamay na naging sanhi ng pagkawala ng maraming dugo. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, matapang na tumayo si Alex sa harap ng kanyang kasintahan. Naghahanda siyang harapin ang oso ngunit madali siyang nadaig nito at nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling ito, sa wakas ay ginamit ni Jen ang spray, dahilan upang tumakas ang oso. Sinubukan niyang gamutin ang sugat ni Alex ngunit muling nagpakita ang oso. Kinaladkad nito ang kawawang lalaki palabas ng tent at nagsimulang punitin ang kanyang laman. Napagtanto ni Alex na hindi siya mabubuhay, kaya hinimok niya si Jen na tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Nagdadalawang isip siya noong una dahil ayaw niyang iwan ang kanyang nobyo. Ngunit nang tuluyang mapatay nito si Alex, hinawakan niya ang singsing at tumakbo palayo doon. Si Jen ay nagsimulang tumakbo sa kagubatan na may malabong paningin dahil sa pagkawala ng dugo at trauma. Naubos nito ang kanyang natitirang enerhiya, dahilan para mawalan siya ng malay sa isang malaking bato. Nang magising siya, sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit walang epekto. Isinuot ni Jen ang singsing sa kanyang daliri at hindi nagtagal ay narinig niya ang ungol ng hayop sa di kalayuan. Agad siyang umakyat sa isang puno na may matinding paghihirap at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagising si Jen sa tunog ng isang helicopter na lumilipad sa itaas. Siya ay desperadong sumisigaw para humingi ng tulong, ngunit hindi siya napansin ng chopper at naiwan siyang wala ng pag-asa. Bagamat nasiraan ng loob, nagpatuloy pa rin si Jen sa paglalakad pababa at sa lalong madaling panahon nakahanap ng talon sa daan. Uminom siya ng tubig doon at tiningnan ang sugat sa kamay niya. Nang mapagtanto niyang lumalala na ito, maingat niyang nilinis ito at binalot ng tela upang pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay kumain si Jen ng ilang random na berry nang hindi nalalaman kung nakakain nga ba ang mga ito. Ngunit ang kanyang panandaliang pahinga ay naputol nang lumitaw ang itim na oso at nagsimulang habulin siya. Dahil sa sobrang pagod, bumaba siya sa madulas na bato sa kalapit na talon. Nagawa niyang magtago mula sa oso ngunit nadulas at nahulog ng ilang metro, nabali ang kanyang bukong-bukong. Pagkatapos ay gumawa siya ng splint gamit ang mga kalapit na sanga at nagpatuloy sa paglalakad. Sinindihan niya ang kanyang flare sa gabi at ginagamit ito para gabayan siya pabalik sa parke. Kinaumagahan, naglalakad pa rin si Jen sa kakahuyan ngunit hindi nagtagal, siya ay nahimatay dahil sa panghihina. Paggising niya, may napansin siyang hayop sa di kalayuan. Pagkatapos ay bumangon siya at sinubukang sundan ito, ngunit hindi nagtagal ay nakarating siya sa inabando ng bangka sa baybayin ng lawa. Ginamit ni Jen ang kanyang natitirang lakas para magtampisaw at magtungo sa checkpoint. Pagdating doon, bumagsak siya sa lupa at natuklasan ng isang grupo ng mga turista. Napansin siya ni Brad na gumagabay sa mga turistang ito at nagmamadaling tumulong para sa kanya. At sa wakas, siya ay nailigtas. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.